Magandang umaga po sa inyo lahat. And welcome, Pastora. We miss you last Sunday. Salamat sa kagalingan na talagang kami lahat ay nanalangin para ikaw ay makasama naming muli dito sa atin sa Panambahan. So, ngayong umaga po tayo ay magpapatuloy sa ating serye, sa bagong serye na inumpisahan ni Pastor Ian last Sunday. Wala pa. Yan. Ang bagong serye po natin ay Faithful to Finish. Di ba yung inawit ng worship team natin is patungkol sa ating topic. And nagpapasalamat tayo talagang yung bawat mensahe na ating pinag-aaral sa ating iglesia ay makakapagpatibay. Amen? Makakapagpalago. Amen? Para mas lalo nating maging masigasig tayo para matapos ang ating kurso sa ating paninirahan sa mundong ito. Hindi po tayo taga rito. Diba? We are not of this world. Meron tayong tahanan na naghihintay sa atin. Kaya dapat faithful tayo hanggang matapos yung ating assignment. Amen? Ang sarap, di ba sabi kanina ni Ellie, umiyak siya dahil yung battle nila na makapag-graduate yung kanyang kapatid. Ang sarap siguro talaga na yung graduation, tatanggap ka sa Panginoon ng diploma mo. Amen? Wala. Parang ayaw nyo mag-graduate, Ayaw nyo mag-graduate. Ibig sabihin kasi pag graduate na tayo, uwi na tayo sa langit, parang ayaw nyo pang umuwi sa langit, no? Amen. So tayo po ay magpapatuloy. Faithful to Finish series. So this morning po ay ang ating pag-uusapan ay yung pangalawang bahagi ng ating serye na Faithful to Finish. It is more than this. Okay. So, ang verse po ng ating serye na ito ay, kung tayo noon ay nagsawa doon sa verse natin sa 2 Corinthians, 1 Corinthians, parang 1 to 12. 12. Ngayon is, mula po ngayon hanggang October, yan ang ating verse. O, di po ba? Talagang tayo ay hindi tatantanan ng Panginoon hanggat hindi tayo nagiging faithful to finish our course. Amen po ba? Amen. So basahin po natin ang ating verse sa Acts 20:19 to 24. Mali ang sinulat ko dito. In 19, serving the Lord with all humility, with many tears and trials which happened to me by the plotting of the Jews. 20, how I kept back nothing that was helpful, but proclaimed it to you, and taught you publicly and from house to house, testifying to Jews and also to Greeks repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. And see, now I go bound in the Spirit to Jerusalem, not knowing the things that will happen to me there, except that the Holy Spirit testifies in every city, saying that chains and tribulation await me. And 24, but none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy, and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. Amen. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Salamat po, O Lord, sa mga salitang binasa namin ngayong umaga ito, Panginoon. Bigyan mo po, O God, ng buhay ang mga salitang pag-aaralan namin at magkaroon ng katuparan sa bawat anak mo na tatanggap ng iyong salita. Sa iyo ang papuri sa ngalan ni Jesus. Amen. Sabi nga ni Pastor Ian, last Sunday, our life is like a mist. Diba? Na ang hamog,
makikita nyo lang pag umaga. Hindi nyo siya makikita sa ibang oras. Napakasaglit lang. Ang ginamit niyang verse dito is James 4:13-14. Sabi niya dito, pay attention to this. You're saying, today or tomorrow, we will go into some city. Stay there a year, conduct business, and make money. If you don't know that will happen tomorrow. What is life? You are a mist that is seen for a moment and then disappear. Amen? Kung ang isang araw sa Panginoon ang katumbas sa atin ay 1,000 taon. Di po ba? Nag-compute ako kahapon, kung ang standard ng tao, na buhay ng tao sa ngayon ay umaabot lang sa 80. So mapapalad talaga sila Mama Bakit, sila Apo, na umabot ng 90 plus. Umaabot ng 90 plus. Si Apo umabot ng 95. Diba? Pero kung tutuusin mo mga kapatid, ang average lang pala is 0.08 day. Ibig sabihin, 1.92 hour lang ang tinatagal natin. Talagang, kumbaga, napakaikli ng buhay. Parang isang hamog na saglit mo lang makikita o mararamdaman sa isang araw. Na pagka hindi ka naging conscious sa buhay mo, wala ka nang kayang balikan. Hindi ka na makakabalik. Amen? Wala, Lord, teka, another chance pa. Sana lagi may chance. Dahil alam naman natin, God is a God of chances. Pero paano pag wala na? Kaya ang buhay natin ay parang hamog na saglit lang mararanasan sa isang araw. So we are now on this part 2, which is more than this. Ito habang pinapanood ko at pinapakinggan yung preaching ni Pastor Kit Moore, sabi ko, kadugtong lang talaga ng part 1. Very short. Sabi ko, but if you want to really know what this message will bring us, you will listen to me. The title itself, it's more than this. Amen? Kasi baka akala natin, ano kaya ang title? Ano kaya ibig sabihin ng more than this? Nung nag-uusap kami ni Kitin, hindi si Kitin, si Kitin as Canada na. Sino nga yung sexy nating worship team? Si Tintin. Sabi niya, Pastor, ano po ba yung more than this na message? Sabi ko, hindi pa ako nag-review, napakinggan ko pa lang. Sabi ko, parang ito yun lahat ng bagay na meron tayo, lahat na nararanasan natin na dito sa mundo, lahat ng ating possession, family, position sa trabaho, negosyo, hindi ito ang buhay lang. It's more than this. Amen? Baka tayo masyado nagpapagal sa kung anong hatid ng mundo. Hindi tayo dapat masyadong, ito lang ang focus. Bonus na lang po yung magkaroon tayo ng magandang buhay. Amen? Pero it's not all about those things. It's more than this. Amen? So for all the ministers of God and also for the children of God, your life, my life is like a mist. A day in the Lord is 1,000 years to us. Yung 20 years, sabi ko kanina, yung 70, 80.08, pero sabi nga, ang average, ang maximum na age na tinatagal ng tao sa mundo ay 120 years. Kaya si Mama Bakit aabot sa 120 years. Kasi I remember, nung pinag-pray natin siya sa Isabela last year, ang gusto niya ay 120 years. Amen? So, every year hanggang 120, kahit siguro, pag ako ngayon ay 55 plus another year, pupunta ako sa Isabela ng matanda na rin para maki-birthday kay Mama Bakit. So, yung maximum na yon na buhay natin sa Lord, ang katubas nito, is only about 2 hours. Sobrang bilis ng panahon, mga kapatid. Sipin nyo, August na po ngayon. Diba? Parang kauumpisa lang ang January. Mamaya lang, Pasko na. Amen? Tingnan mo yung ating iglesia. Diba? 26 years na, papunta na sa 27. Parang kahapon lang, napakabilis ng panahon, di po ba?
Sabi nga, sa ating panahon ngayon, sa ating edad ngayon, too early to finish this life. Too early to go. Nasa 60 ka, 50, 40, 30. Maybe ang average age po natin dito sa ating iglesia is about 30 years old, di ba? Mahilig po kasi kami sa analytics, sa trabaho, pa nagsasabit kami ng report talaga. Average age, average tenure. So, in-average ko yung ating age sa ating iglesia, about 30 to 35. So, wala pang isang oras. Kung tayo ay mawawalan ng tibok ng puso ngayong oras na to, ready kaya tayo para sabihin, natapos natin ang ating kurso? Tahimik. The spirit of quietness is hovering around this place. Amen? Parang hirap pag-usapan. Sa edad natin ngayon, pwede ba tayo humarap na sa Panginoon at sabihin, I finished my course. Amen? Natapos ko na po ang purpose ko sa buhay. Natapos ko na po ang mission ko sa buhay. Alam mo mga kapatid, sa edad natin ngayon na average natin dito sa ating iglesia, about 30 to 35, if you're not thinking about it, nahuhuli na po tayo. Amen? Alam natin, ang Ama lang, ang Diyos Ama lang ang nakakaalam kung kailan tayo aalis. Pero dapat sa ating paglisan, pag dumating ang araw na iyon, we are ready. We are ready to go. Amen? Sabi nga ni Pastor Keith Moore, ang statistics daw, it's about 150,000 to 160,000 ang namamatay araw-araw. So, ibig sabihin, nung kinompute natin siya, alam mo, mahilig tayo mag-compute, about 2 people dies every second of the day. Diba? Grabe, no? Alam niyo yung paglisan at pagpanaw dito sa mundo, parang hirap pag-usapan kasi talaga maraming tao ang ayaw pag-usapan ang kanilang kamatayan. Pero alam niyo po, lahat naman tayo patungo doon. Ang kagandahan lang na ginagawa ng ating iglesia o ng mga iglesia ng mga sa Panginoon is binibigyan tayo ng babala para maghanda sa ating paglisan. Amen? Para mapaganda na ikaw ay naandito para sa iyong calling, naandito ka para sa iyong kurso na nais ipatapos sa iyo ng Panginoon. Amen? Natanong mo ba sa sarili mo, sa bawat isa sa atin, bakit ba ako nabubuhay? Why I am alive? Bakit ako andito? Why I'm here? What race I need to run? What course I need to finish? Sabi niya sa Acts 20, di ba yung huling verse? Finish my course with joy. None of this move me. Sabihin nga natin, I finished my course with joy. None of this move me. Amen? Sabi, if your life is so dear to yourself and not willing to sacrifice, you only save your life. Not aiming to finish your course, your calling, your mission. Are you willing to sacrifice, iwanan lahat ng kung anong meron ka para lang matapos ang iyong kurso sa mundong ito? Para matapos ang iyong misyon? Para ma-accomplish ang purpose mo sa buhay? Right now, for example, Jesus is standing here. At isa-isa tayong tatanungin. Tapos mo na ba ang kurso mo? Hindi, di ba? Parang hirap sagutin. Sino kaya sa atin ang pwedeng sumagot sa Panginoon? Yes, Lord, I'm ready to go. I finished my course. Amen? For example, hindi mo pa natatapos.
Makakasagot ba tayo sa Panginoon ng, Lord, patungo po ako dyan. Ginagawa ko po ang purpose. Hayaan mo pong ituloy ko pa ang buhay ko habang hindi ko pa natatapos ang kursong ito. Amen? Eh, paano kung hindi ka pa nag-uumpisa? Mga kapatid, maikli lang ang oras. Amen? So the spirit of quietness is hovering around this place again. Amen? Talaga ang banal na spirito, umiikot ang kanyang katahimikan. So if you have the greatest, yan sabi ko nga, how are we going to finish our course? Our purpose, our mission. So our goal is to finish our course with joy. Amen? If you have the greatest time of your life today, you are in the height of your career. Ang ganda ng iyong posisyon sa trabaho. Ang ganda ng iyong negosyo. Lumalago, nag-expand. Branch dito, branch doon. Amen? Ang iyong posisyon hindi mapigilan. Pataas ng pataas. Kahit na ikaw nasa isang position, pero upgrade ang iyong competence. Amen? Sabi nga, if you want to have the greatest life and to have the greatest afterlife, the greatest reward and the greatest accomplishment, or graduation, haharap ka na ikaw ay magna cum laude. Amen? Number one, you have to find the course of your life. And you have to fill it and you have to finish it. Amen? Hindi po sa kung ano-anong bagay para tayo makakuha. Hindi sa kung anong pagpapagal para natin maakuha ang greatest reward. Hindi sa pagpamagitan ng pagliban sa pagsamba dahil may trabaho. Nagiging dahilan ang trabaho para hindi lumapit sa Panginoon. Nagiging dahilan ang binigay ng magandang tahanan dahil hindi maiwanan, baka manakawan. Hindi nakakadalo sa iglesia dahil may bagong, sorry Marvin, hindi naman po ikaw. Dahil may bagong gift na anak, hindi maiwan dahil walang pag-iwanan. Amen? Marvin, matagal nating pinag-prayan, hindi yan para sa'yo. Yan ay gift ng Panginoon sa'yo. Amen? Dinagdagan mo na naman ang aming apo. Amen? So, hindi po yun. Doon sa mga bagay na tinatamo mo ngayon, willing ka bang i-sacrifice just to fill this purpose? Amen? Naalala ko si Pastora, noong 2006, meron siyang mga offer coming from head office namin. Ino-offeran siya ng aming dating boss, si Boss Dave, na gagawin sana siyang HR manager ng buong packaging. Amen. Pero, hindi niya yon kinuha at ipinagpalit niya ang pagiging full-time sa ministry. Kasi meron siyang panawagan. September 6, 2006, na-receive niya yung salitang yon. The following year, May 2007, yun ang kanyang last day sa Manila Plastics. Diba? Ikaw, kaya mo bang iwan? Tanong ko nga sa sarili ko, kaya mo bang iwan ngayon ang trabaho mo, Bel, para maglingkod sa akin? Sabi ko, Lord, another 4 years. Lagi kong dinadalangin, bigyan mo po ako ng 4 years. Di ba sabi nga man, let us reason together with the Lord. Pero alam niyo kung talagang ganon ang mayroon talaga specific word sa iyo ang Panginoon. Wala kang magagawa kundi sumunod. Gagaya ng ginawa ni Pastora last 2006. Ang haba na, Mamski, wala ka sa San Miguel, no? I miss you. Amen? As a children of God, we have to
Find the course for your life. Hanapin natin. Alam niyo mga kapatid, hindi tayo tinawag ng Diyos na manatiling nakaupo. Amen? Lahat tayo may panawagan. Lahat tayo mayroong responsibility sa Panginoon na i-share ang gospel. Hindi man tayo nagpipreach dito sa pulpit, hindi man tayo umaawit dito ng part ng worship team, hindi tayo nagsasayaw, hindi tayo part ng intercession, hindi tayo part ng ating ushering. Pero bawat isa, mayroong panawagan tayo. Ano yun? Ipahayag ang salita ng Diyos. Amen? Bakit ka nandito? Hindi nga para makinig lang. Amen? Ano ang iyong panawagan? Fulfill your calling. Maaring tinatawag na tayo mga kapatid. Huwag na tayo magbingi-bingihan. Life is so short. Amen? Sabi ko, feel it. Kung mayroon kang panawagan at ikaw ay pumunta doon sa iyong ministry na yon, perform your ministry excellently. Because we are serving God who is excellent. Amen? Hindi bara-bara. Tama na, nakapag-ministry na ako eh. Basta, sabi, mag-perform ko yung ministry. Amen? Perform it to God who is a perfect God. Hindi man tayo ganun ka-perfect, pero pag ino-offer na natin ang lahat ng gawa natin, it is a pleasing aroma to our God. Amen? Finish it! Fulfill your purpose. Huwag sa kalagitnaan, bigla tayong bibigay. Ayoko na po, pagod na ako. Kaka-attend sa practice ng worship team, ang higpit pa ng leader namin doon. Pag hindi ka nag-BRC, hindi ka kakanta. Gusto ko lang namang kumanta. Dahil yun ang talent ko eh. Binibigay ko ang talent ko sa bakit may mga ganong pang BRC? Diba? Amen? Lahat ng ating panawagan sa Panginoon may katumbas na pagpapalago, may katumbas na pagpapalakas, so that haharap tayo sa Panginoon at sasabing, welcome, my child, good and faithful servant. Amen? Meron akong, nabasa niyo na ba yung Purpose-Driven Life ni Rick Warren? Naalala ko to nung time day sa Pastora Says ay nasa amin pa rin sa Manila Plastics. Nagsiseries po kami ng mga lesson about this purpose-driven life. Sabi dito, nakalagay po doon sa book, what on earth I am here for. Sinabi niya dito 5 purpose. You were planned for God's pleasure. That is to worship God. Amen? You were formed for God's family. That's congregation, community. Amen? Hindi pala community, family. You were created to become like Christ. Kaya tayong ginagawa natin sa equipping, nag-i-equip tayo. Amen? Si Sister Beng ay naghahanap ng mga book para mas lalo tayo maging equipped. Amen? We are shaped for serving God. Ito yung ministry natin. And you were made for a mission. Ginawa ka ng Panginoon para sa isang misyon. Hindi ka ginawa ng Panginoon para consumer lang ng kung anong meron dito sa mundo. Amen? Kung wala ka pong silbi, ay kukunin ka na ng Lord. Amen? Kasi nakakasikip ka sa mundong ito. Amen? Hindi biro, hindi po yung joke. Hindi po yun sabi-sabi lang. Kaya tayo ay pinipreserve ng God is because gusto niya tapusin natin yung misyon na binigay sa atin. Amen. Sabi ni
ni Rick Warren, ni Pastor Kitmore. By the grace of God, I will finish my course. Sabi nga natin ulit, by the grace of God, I will finish my course. I will run my entire race, aiming to finish the race. Kaya ang gagawin mo, ipoposisyon mo ang sarili mo para doon sa goal na hinahat. Tinitingnan mo, paano ka makakapunta doon sa race kung hindi mo piniposisyon ang sarili mo? Nakahilata ka lang, nakahiga ka lang, wala kang ginagawa. Amen? Naalala ko po yung aking unang fun run na inattendan long time ago. Nung siguro hindi pa ako, magaan pa ako. 5K yung sinalihan ko. First time ko sumali sa fun run. Doon kasi sa MPP, mahilig dati sumali sa mga fun run. So na-encourage akong sumali kasi sa kagagawa nila Pastor Orly. So, nung takbo ako, excited. Nakaposisyon ako para makuha ko yung 5K. Every kilometer, mayroong 1. Ay, nandito na ako sa 1. Yakapin ko pa yung 1. Kasi yung matapos mo yung 1 kilometer, parang hirap, di po ba? So, kalagitnaan, natapos ko yung 2. Papunta pa lang ako sa 3. Gusto ko nang sumuko. Gusto ko nang bumigay. Kasi hindi naman tayo trained to run. Bago lang, sali-sali lang, parang uso-uso lang, so nakisali lang. Nabuli lang, sabi ni Orly, sama ka. So, sabi ko, ayun na yung 3, pero parang hindi ko na yata kaya. Pero nakita ko yung lahat ng tao na talagang pinoposisyon nila ang sarili nila para matapos. Unti-unti habang ako'y naglalakad, inilagay ko sa isip ko, Lord, tatapusin ko po ito. Nakakaya naman sa mga kasamahan ko. Naando na sila, ako naiiwan pa. So I position myself to finish that race. Amen? Kaya, mga kapatid, para tapusin natin ang misyon natin sa buhay, unti-unti, kung hindi ka pa nag-uumpisa, unti-unti, i-position mo na ang sarili mo. Amen? Marami na po tayong salita na kinain dito sa ating iglesia. Marami na tayong salita na para tayo, sabi mo, ay, bago pa lang kasi ako, ay, hindi ko pa alam. Diba, hindi pa ako ready. Pero ikaw mismo, purposibly, i-position mo ang sarili mo. Amen? Huwag yung tatamad-tamad. Bibigyan ka ng assignment magbasa ng, dati nga, 5 chapter a day yung aming BRC. Ngayon, 3 chapters na lang. Kahit hindi ka kasali sa worship team, makinig ka, gawin mong, kahit wala, alam mo mga kapatid, kahit wala kang ministry, gawin mo ang 3 chapters a day. Ang iyong verse, ang iyong Bible chapters na babasahin. Makakapagpalago. Pinoposisyon mo ang sarili mo sa pagdating ng panahon na ikaw ay ready na kaya mong humarap at i-fulfill ang purpose mo sa buhay. Amen? Kaya, mga kapatid, we don't have to leave early. Kasi hindi pa tayo tapos. Yung mga sakit, mga aksidente, any cause of death, lahat yan, hindi dapat maging dahilan para mapaaga ang ating paglisan. God is bigger than those things. He wants us to finish our purpose. If we are close to God, He will keep us. Sabi natin, He will keep me. His angels will keep me. He'll heal me. He'll restore my health. Amen? Kaya, Mamski, God will restore your health. Amen? He will heal you. He is keeping you until now because you need to finish your course. Amen. God will restore your health. Amen. He will heal you up to the end. He is keeping you until now because meron ka pang dapat tapusin. He will make it happen until the end. Amen. That is my word to you, Momski. To finish your course with joy.
God doesn't want you to finish your life with sorrow. Amen? He wants you to finish your course with joy. Amen? Masaya kang aalis sa mundong ito. Amen? Kaya hindi kami papayag na malungkot kang aalis. Amen? Because sabi ng Panginoon, you will finish your course with joy. You will heal. Babantayan ka, ikikip ka ng Lord hanggang the end. Just keep on trusting Him. Amen? I remember si Sister Monica, natatandaan niyo po ba? Isang Friday prayer meeting. Di ba, nagsasalita siya dito sa pulpit. Biglang sumakit lang yung ulo. So, dinala sa hospital. Yun pala yung araw na ng kanyang paglisan. Amen? Ang ganda, no? Monina, hindi Monica. Sorry. Thank you. Monina, hindi Monica. Kasi isip ako ng isip kagabi kung sino yung kapatid natin na sumakit. Nagsasalita dito, siya ang speaker sa Friday prayer meeting. And then sumakit yung ulo niya. Dinala siya sa hospital. Yun na pala yung kanyang paglisan. Amen? Di ba ang sarap, no? Sa gitna ng gawain ka, umalis. Amen? Paano ko, kapatid, kung sa araw ng iyong paglisan ay nasa gitna ka ng kasiyahan? Paano kung araw ng paglisan mo, nasa gitna ka ng parties, ng inuman, ng kasalanan? Paano na? The spirit of quietness is still hovering in this place. Amen? Kaya kapatid, kung ikaw ay naandun pa sa ganong kalagayan, mag-isip-isip ka na. Kung naandun ko pa sa punto ng puro ka pasarap sa buhay, mag-isip-isip ka na. You have to think about it now. Kung naandyan ka pa sa sitwasyon na yan, your life is so short. Hindi mo alam ang araw ng iyong paglisan. Amen? If nandiyan ka sa ganyang sitwasyon, God will not protect you. Kasi wala ka sa Kanya. Mas pinili mo yun. Choice mo yun. You are outside of His protection. In the end, hindi natin pwedeng sisihin ang ating Panginoon because it was your choice. Amen? To live outside His protection, outside His sight. Amen? Sabi nga, di ba, sa 1 Peter, saan na ba tayo? Ayan. Wala pa tayo dyan. Balik na tayo. Sabi niya sa 1 Peter 5:8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. The word he may devour, ibig sabihin, there are some na hindi. He may not. Amen? Hindi niya man sinabing lahat. Sabi ito, he may devour. Meaning, there are some he may not. Sino yung mga taong hindi niya gagalawin? Yung mga taong ang tinitingnan ay para ma-accomplish ang kanyang purpose sa buhay. Ang mga taong hindi i-devour ng lion, ng roaring lion, ng devil, ay yung mga tao, ang buhay ay nakafocus sa layunin niya na binigay ng Panginoon para sa kanya. Amen? Ito yung mga taong i-devour lang ng devil. Ito yung mga taong umalis sa proteksyon ng Panginoon. Amen? Kaya, if we find our purpose, if we feel our purpose, and we are continuing to aim to finish our course, hindi tayo iiwan, mga kapatid. Those who are close to the shepherd and follow him and stay on their own course, they will be kept and you'll get your way to the end. Amen? Again, I will finish my course with joy. Ilan lang ang gusto makatapos. Ang pinakamalakas magsalita ay si Mako at saka si Pastor Jean. Sila lang ang magtatapos ng kurso nila.
Cum laude pa. Amen? Punta tayo sa 2 Timothy verse 4-5. Nilagyan ko po ng maraming verses kasi yung KJV is medyo iba yung kanyang English. Sabi niya, but watch thou in all things, endure affliction, to do work of an evangelist, make full fruit of thy ministry. Sabi niya sa BBE version, go on preaching the good news, completing the work which has been given you to do. Amen? Diba? Yan ang ating panawagan. Yan ang ating purpose. Sasabihin mo, hindi ko po kasi alam ang purpose ko. Yan na nga po, oh. Do the work that the proclaiming of the good news should, and do everything your service to God requires. Yan ang requirement natin sa Panginoon. Pagdating sa langit, baka tanungin tayo, halimbawa safe tayo, pero pagdating sa langit, Mabel, ilan ba ang napagwagian mong kaluluwa? Lord, walang maalala. Kasi wala. Pinauwi ka lang dahil wala ka. Kumukonsume ka lang ng pandesal. Amen? Napakaganda na pag-uwi natin sa langit at tanungin, Ceci, Frances Talatad, ilang kaluluwa ang napagwagyan mo? Ang buong Rema po. O, di ba? With joy. Ang buong Rema po, ito po sila, oh. Amen? Paano ikaw? May susunod ba sa'yo? Mabel, ikaw, uy, halika nga. Di ba sa akin ka Ako nag-Bible study sa'yo. Diba? Amen? Sabi niya sa isa pang version, ayan, di ba? Do the work that the proclaimer of the good news should, and do everything your service. Do everything your service to God requires. Amen? In verse 6, sabi niya, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Si Paul po ang nagsasabi nito. Amen? Bakit alam niya? Diba? Tayo ba alam natin ang ating paglisan? Alam niyo kung bakit anong susi ni Paul? Bakit alam niya yung kanyang nalalapit na pag-alis? Because of constant prayer. If you pray a lot and commune with Him constantly, just like Paul, deep in your heart, you will know your time to go. You will know it inside your heart. Isa pang naalala ko dito, nung ako po ay nagkaroon ng sakit na hindi pa alam ang lunas, di po ba? So may mga kaibigan ako sa San Miguel, mga Catholic po sila, na akala nila wala na talagang lunas yung aking sakit. So pinagplanuhan na nila akong pahiran ng oil sa noo. Kasi sa Catholic, pag alam nilang aalis ka na, papahiran ka ng oil para yun ay 5 sacraments. Yung iyong binyag, kumpil, kasal, ano pa yung isa? Yung huli, yung papahiran ng langis. So pinagplanuhan na po akong pahiran ng oil. Dahil sa akala nila, wala na lunas yung aking sakit. Pero alam niyo mga kapatid, deep in my heart, hindi man alam ng doktor, hindi man alam kung anong aking iinumin, kung anong gagamot sa akin. Alam ko, hindi pa yun ang time ko. Pinanghawakan ko yung binigay na word ni Pastora sa akin. God will preserve your life. Amen? And that was history. Andito po ako sa inyong harapan. Glory to God. I'm still on track. Running and aiming to finish my course with joy. Amen? Alam mo, magpapasalamat na lang talaga tayo. Wala tayong ibang gagawin kundi magpasalamat, Lord, sinusustain mo pa rin ako. Sa mga pinagdaanan mo, hindi mo kayang sabihin na ikaw ang may gawa noon. Amen? Only God can do that. Amen? Yung sinabi ko kanina, in those 160,000 people died every day, ilan kaya ang nagsabing, they are ready to go? Siguro most of them are not ready.
Lalo-lalo na yung mga namatay sa aksidente. Siguro nakakapag-ready yung mga namamatay ng may sakit dahil meron silang time para ma-assess nila yung buhay nila dito sa mundo. Yung mga binigyan ng taning, siguro yun yung mga nakakapag-ready. What if bigla na lang na aksidente? Bigla na lang hindi nagising? Di po ba? Kaya mga kapatid, every day, we should be ready, prepare ourselves for that day na tayo ipapauwiin ng Lord. Sabi niyo, if you have not faith in God, takot ka talaga. Because you are not ready. Amen? Sabi nga, pag daw may namamatay, pag punta ka sa funeral at may namamatay, lagi yung madidinig. Uy, ano nangyari? Nasa heaven na siya. Amen? Di po yung totoo mga kapatid, na nasa heaven na. Hindi lahat ng namatay ay nasa heaven. The only way you are ready is you have given your life to God. Your heart to the Lord. Amen? You submit your life to Jesus. To His Lordship. If you do good works, bibigyan ka ng reward. Pero hindi naman yun na makakapag-save sa atin. The only thing na makakapag-save sa atin is you accept the Lord Jesus Christ. Amen? Sabihin mo nga, I made my choice. And I have faith in God and His Son Jesus. I believe He came and died on the cross and paid the price for all my sins. Every mistakes, every failure, and He has saved me. I could not save myself, but He as my Redeemer. I received Jesus as my Lord and my Savior. He has saved me. Amen. And now if He is your Lord and you are serious about it, hindi lang po natin siya tagapagligtas, but also our Lord. Sabi nga, para saan? Guiding us, directing our life, holding us, and keeping us. Kaya kung mananatili tayo kay Kristo, walang insidente na tayo ay aalis sa mundo na hindi pinaghandaan. Walang biglaang kamatayan. Amen? Walang sakit na pwedeng sabihin na kaya namatayan dahil sa ganito, sa ganyan. Amen? Kaya, kung ating Panginoon ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoon din ang ating Lord para tayo i-guide, para tayo i-direct, para tayo i-hold, at para tayo i-keep. Amen? He will not be in control of your life unless you yield to Him and follow Him. Because if we do not, ano ang mangyayari sa atin? But if we do, we are on the right track, performing our course, and eventually finishing our course. Sabi niya sa Deuteronomy 31:6, be strong and of good courage. Do not fear, nor be afraid of them. For the Lord your God, He is the one who goes with you. He will not leave you, nor forsake you. Amen? Yan ang pangako. Basta manatili tayo na nagpa-follow sa Kanya. Kailanman, mga kapatid, hindi niya tayo iiwan. Hindi tayo niya pababayaan. In Romans 10:9, that if you confess with your mouth that Lord Jesus Christ and believe in your heart that God has raised me from the dead, you will be saved. And we are saved because we confess that Jesus is our Lord. Jesus is our Savior. Amen? Taas nga ang kamay ng buhay na kay Jesus. Siguro walang hindi. Teka, isahin ko nga kaya. Hindi. Lahat tayo, mga kapatid. Lahat. Kung mayroon man po tayong bisita, matatanggap nyo si Kristo ngayong araw na to. Amen? Pag dumating si Jesus, you will be very, very happy. Sabi nga, incredibly happy
because you know Him, and most importantly, He knows you. Amen. You are assured that your name is written in His book, in the book of life, because you accepted Jesus, His pagiging Savior at pagiging Lord sa buhay mo. Kaya nakakalungkot yung mga taong tumatalikod o tumalikod o bumibitaw sa Panginoon. Nakakatuwa na patotoo kanina ng ating kapatid na yung anak niya ay nanumbalik. Hindi nagtagal. Huwag nating hayaan yung ating mga mahal sa buhay ay tuluyang tumalikod. Amen? Dahil alam natin ang patutunguhan nila. Tayo ang may mas nakakaalam kung anong patutunguhan dahil nakasulat sa Biblia. Kaya nga sabi, balikan natin yung 4:6-7. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Amen? Si Paul po ang nagsasabi. Hindi pa ako. Mensahero lang po muna ako ngayon. Pero alam niyo si Pastor Kitmore, talagang pinapractice niya yung sasabihin niyang, Lord, I have finished my course. I have kept the faith. Amen? He is practicing this statement because he is now ready. Amen? Pag tinanong ko sa inyo, magtataas ba kayo? Huwag na po kayo magtaas kasi parang wala pang ready sa atin. Amen? Kumbaga, tayo, karamihan sa atin, are still work in progress. Amen. Maganda papasama naman sa work in progress kaysa sa doon sa hindi pa ginalaw. Di ba, Isaac sa atin, pagka work in progress, nag-move naman. Hindi yung in-stuck na non-moving ka. Di ba? Dapat naandun tayo sa work in progress. Nagpapalakas, nagpapalago, naghahanda sa laban. Amen? Noong si Jesus ay nag-preach about yung eat my flesh and drink my blood, particularly in John 6:53, nilagay ko dyan. Then Jesus said to them, most assuredly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. That time nung preach niya yun, maraming tao nag-alisan. Isipin mo nga naman, kakainin ko yung laman ng anak ng Diyos at iinumin ko ang kanyang dugo. Maraming nag-alisan sa preaching na yun ng ating Panginoong Jesus. Kaya tanong ni Jesus sa mga disipulo, Peter, are you leaving too? Sabi ni Peter, saan po kami pupunta? Where we will go? They stay on Jesus. They made the right choice to stay with Jesus. Tayo mga Kristiyano, mga kapatid, wala tayong dapat puntahan. Amen? Kundi ang ating Panginoon. Without Him, we are in chaos. We will fail. We will be the same. We will be in shame. Amen? We will be in darkness. Kaya we need to stay with Him. With Jesus until the end. Hindi tayo dapat mag-stumble. Hindi tayo dapat tumalikod. Sabi nga, yung pagtalikod mo sa Panginoon, ibig sabihin, alam mo na yung katotohanan at tinalikuran mo, that will be part of blasphemy. Kasi sinawalang bahala mo na ang salita ng Diyos. Amen? The key to finish the course is stay in Jesus. Staying in Jesus. Bakit ang church natin nanatili until now? Marami po pinagdaanan ng ating iglesia. May pagkakataon noon sa Pandakan na pwede nang ma-dissolve. Pwede nang mawala ang ating iglesia. Alalala ko ng worry ni Brother Alfie noong aming pinadedicate si CJ. Baby pa nun si CJ. Sabi ni Alfie, bakit dyan tayo magpapabinyag? Kasi hindi pa naman kami ganun kalago. Ba't dyan tayo magpapabinyag? Baka mamaya mawala yung church. Saan tayo kukuha ng birth certificate, ng baptismal certificate? Pero hindi. Hindi po.
nawala ang ating iglesia. Amen? Hindi siya pwedeng mawala. Amen? Ang daming sa leadership, ang daming nadaanan. Nagkaroon tayo ng COVID, nagkaroon tayo ng kung ano-ano. But because of our leader, because of our dear pastoresses, she stays on Jesus. She did not quit. Amen? She kept on going. Until now, she kept on going until she finished her course. Amen? So palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Pastora, lalo na sa Rema. Dahil natili siya, hindi siya nag-quit. That time, pwede na siyang mag-quit because masisira na yung leadership that time. Kala ko nga nung iniwan kami, mawawala na talaga ang Rema. Yun ang pinakamalungkot na pangyayari sa ating iglesia. Nung panandali ang iniwan sa pandakan ang Rema. Amen? Pero she stay. She keep on going. Hindi makapag-service sa time ng COVID, online. Amen? Hindi kayang hadlangan ng kung anong bagay ang gawain ng Panginoon. Amen. Verse 8, finally, there's a laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who have loved His appearing. Amen? And verse 9 to 10, sabi niya, be diligent to come to me quickly, for Demas has forsaken me, having loved this present world, and has departed for Thessalonica, Crescens for Galatia, Titus for Dalmatia. Amen? And nag-jump siya sa verse 16, at my first defense, no one stood with me, but all forsook me. May it not be charged against them. After Paul saying the statement, for I am now ready to be offered, he mentioned that there are some people who forsook him, and it was Demas. Yung si Demas po sa Philemon 24, Demas is referred as Paul's co-worker. Ibig sabihin, kasama niyang manggagawa kagaya nila Luke. Pero he decided to left Paul, to quit his team. He quit his ministry. Ano ang reason? Why Demas quit? Because he loves the present world. At ang kalaban ng plano ng Panginoon sa buhay natin, etong mga bagay na ito. Abandonment, giving up, quitting on God's work. Amen? Ang hirap pag napako ka sa ino-offer ng mundo. Pag natali ka sa kung anong merong possession ka ngayon. Iiwanan mo ang ministry. Iiwanan mo ang panawagan mo kung ang iyong attachment ay nasa ino-offer ng mundo. Amen? Let's go to Peter. When Jesus talking to Peter after he denied Jesus, di ba? He asked Peter the first time, sabi niya, Peter, do you love me more than this? Ngayon pa lang po yung topic ko, ha? Di, joke lang. Joke lang. Do you love me more than this? Kasi ngayon lang po nabanggit yung more than this. Kahit ginawa ito ni Peter kay Jesus, alam mo, na dininay niya si Jesus, meron pa rin good news kay Jesus. Ay, kay Peter. Amen? Hindi yun naging katapusan ni Peter. Unlike Demas, na I suppose, hindi siya nanumbalik at hindi niya tinapos ang kanyang kurso. Amen? Para si Judas Iscariot. Kasama siya ng Panginoon sa ministry. Pero yung bandang huli, bigla siyang tumalikod. Pinagkadulo niya ang ating Panginoon. At ang ginawa pa niya, sa halip na manumbalik sa Panginoon, nagpatiwakal. Di lalo nang mas lumalim ang kanyang kasalanan. Amen?
Unawain natin si Peter, bakit niya kaya dininay ang ating Panginoon? For a while, finorsok niya, kagaya ng Demas. Iniwan niya. Siguro that time, litong-lito na siya kasi ang alam niya, ang ating Panginoon ang Messiah. Ang ating Panginoon Jesus ang magliligtas, pero bakit papatayin? Hindi niya naunawaan ang mangyayari kay Jesus. Sabi nga, if we do not understand that situation, the more we keep on trusting Him. You trust God and He will keep you. You do not have to understand, to trust Him. Pero si Peter, dahil hindi niya naunawaan, iniwan na lang niya si Jesus. Dininay niya si Jesus. Just trust Him with all your heart. Trusting God. Sabi niya, trusting God is a choice. It's a decision. Parang love. Love is not emotion. Love is a choice. Kahit anong mangyari, kahit anong sama pa ng ugali ng taon na yan, na nagdesisyon ngang mahalin, mahal mo pa rin siya. Amen? Just like trusting God. Hindi mo alam mangyayari, hindi mo batid kung ano yung purpose ng Lord. Pero, nagdesisyon ka mag-trust, hayaan mo yan sa Panginoon. Just keep on trusting Him. Nung balikan natin ang buhay ni Peter, mahal ba talaga ni Peter si Jesus? There are some verses na nagpapakita kung ano yung mga ginawa ni Jesus just to seek Jesus. Nung sa Matthew 4:9, He immediately left His nets. Ito yung time na naglalakad sa dalampasigan ng ating Panginoon at tinawag niya si Simon Peter. Immediately, he left his nets at mga kapatid niya iniwan niya. And then sa Matthew 16:15-8, He declared that Jesus, siya yung nagsabing, Jesus was the Christ, the Son of the living God, na hindi naman niya alam kung ano yung sinasabi. Pero ang Holy Spirit nagsabi sa kanya. Diba? Ibig sabihin, ganun siya ka-intimate kay Jesus. And then sabi niya din sa Luke 18:28, He said He had left all to follow Christ. Iniwan niya lahat para sa iyo, Panginoong Jesus. And then sabi niya sa John 18:10-11, He drew His sword to defend Jesus. Ito yung dadakpin na ng mga sundalo ang ating Panginoon. Kinuha niya ang kanyang tabak at tinagpas yung tenga noong sundalo. Ganyan siya ka-impulsive. Hindi niya naunawaan ang mga bagay-bagay. Pero ganun niya kamahal si Jesus. Kaya nung tinatanong ng ating Panginoon si Jesus, after nang siya ay He rose from the dead at nakita si Jesus, do you love me? More than this? 3 times he asked Peter. And Peter said, Yes, Lord, I love you. Then Jesus replied, Then feed my sheep. Love is more than words. Amen? Just because you say, I love you, Lord, enough na po ba yun? Hindi po ang sagot ni Jesus pag sinabi mo sa Panginoon, Jesus say love you, ang sasagot sa'yo ng Panginoon, feed my sheep. You must do something, you need your action. Because love is an action word. Amen? Love is not a noun. It's an action verb. It's an action word. Amen? And then, ito lang po yung pinakita ko, yung sinabi ko kanina, nung tinanong siya, sabi niya, Yes, Lord, you know that I love you. And he said to him 3 times. Ang sagot ng Panginoon, feed my lambs, tend my lambs, and next, feed my sheep. Amen. In John 21:18-19, sabi niya, Jesus' reason why Peter inask niya ng 3 beses is to give him another chance. To give him guidance, to counsel what is in the future. Kasi gagamitin niya magkakaroon ng kagamit-gamit si Peter sa kaharian niya pag alis niya. Amen? So, kaya binigyan ng pagkakataon
Si Peter na manumbalik yung talagang pag-ibig niya kay Kristo. Kaya sabi niya, Peter, are you willing to love as I love? Because you may die, you may have to die as I did. In the future, Peter would also die in service to the Lord. And he accepted that. Tayo lahat siguro makaka-identify kay Peter. Just as Peter changed, so you can. Maaring nagde-deny-deny pa tayo sa ating panawagan. Pero lahat tayo, binibigyan ng chance ng Panginoon. Those of us who are already Christian, we need to work intensely to make our love and heart for Jesus to be deeper and more loving for Christ, which in turn cause us to be focused on others and caring for others. Hindi porket sobrang mong mahal ang Panginoon, wala kang gagawin sa iba. Amen? Yung pagmamahal na yon, ang sagot ni Jesus, feed my sheep. In John 14:21, he who has my commandments and keeps them, it is he who loves me, and he who loves me will be loved by my Father. And I will love him and manifest myself to him. Amen? The person who loves, who obeys, sabi niya, who obeys my commandments, love me. But to those who does not obey his commandments, does not love me. Kaya if you say you love God and does not obey his word, it's just a lip service. Mga kapatid, nakakalungkot. Marami nagsasabi na, Lord, I love you. Pero hindi sumusunod sa salita ng Lord. It's just a lip service. Kumbaga, ang panalangin, hanggang dito lang sa kisame. Hindi nakakarating sa Panginoon. Because may mga bagay na pinipili lang. Marami sa ating mga Kristiyano, kung ano lang yung mabuti ng pipiliin kong sundin. Eh what if yung matitindi na mga salitang gustong ipabago sa iyo ng Panginoon, hindi mo papakinggan? Hindi mo susundin because ang hirap sundin? Hindi naman sinabi ng Lord na ito lang anak ang piliin mong sundin. Amen? Lahat po ng salita niya dapat nating sundin. And like Demas, we assume he did not finish the course. Why? Because nung unang-una, he quit his purpose. He quit his calling. His reason is because he loves the present world. Mas mahal niya yung ino-offer ng mundo, and this is called the temptation of the world. Kaya beware tayo mga kapatid. Baka nasa kalagitnaan tayo ng ganon, na hindi na natin kayang iwanan yung kasiyahan na nararanasan natin sa mundo. Amen? Na baka pagdating ng araw na yung paglisan, doon ka kunin ng Lord. Kawawa naman ikaw. In 1 John 2:15, baliktad tayo. Hindi ko yata nailagay. Sabi nga, di ba? Love not the world, neither the things that are in the world. If any man loves the world, the love of the Father is not in him. They must love this present world more than God. Mga ina-offer ng mundo sa atin, mga material things, pleasure of this world. Remember mga kapatid, ang na-born again po sa atin ay ating isip, ang ating puso, ang ating spirito. Hindi po na-born again ang ating flesh. At ang flesh natin ay may memory. Amen? May memory yan na nalalaman, naalala yung mga bagay na mga pasarap sa buhay mo noon. Amen? Kaya kung hindi tayo magiging aware doon sa tawag ng laman at mas bibigyan natin, didesisyon na nating pumunta sa tawag ng laman, maaaring magaya tayo kay Demas. Mas nanaig ang pagmamahal niya sa hatid ng mundo kaysa sa ating Panginoon. The most common means na nangyayari sa karamihan, kasama po tayo mga kapatid, we love our family more than God. Amen? Hindi masamang magmahal, pero yung we put our family first than God.
maaring examinin natin ang ating buhay. That alone has taken millions away from fulfilling their course to God. Putting their family first. If your family is first, then God is not your first. Amen? It can be. You cannot serve two masters. Dapat laging unang Panginoon. Pangalawa ang pamilya. There are three major areas that we should be aware of in 1 John 2:16. Sabi niya, lust of the eyes. Your eyes wants to see things. Dahil ang eyes natin ay hindi born again. Ang born again sa atin ay ang ating spirit. Lust of the flesh, your flesh desire. Amen? Yung naalala ng katawan mo, ang sarap uminom. Ang sarap manigaril, yung feeling ng, kaya marami nagiging addict. Alam niyo kung bakit? Yung feeling na high sila, hindi nila yun, lagi nilang iniisip. Sa halip na isipin ko anong solusyon sa buhay, kung anong magiging solusyon sa mga problema, inisip lang, mag-drugs na lang para wala na yung mga yon. Nasa high spirit sila. Call ng flesh po yun. And pride of life. Pride of life. Ito yung chauvinist. Look at me. Ako bida. Yung kasikatan. Siya yung laging bida. Parang gusto siya si Jollibee na laging bida ang sarap. Amen? Yung feeling na pag wala siya sa front at nasa likod lang siya, ay, hindi ako sikat, ayoko na dito. Amen? Pride of life. Hindi lang nabanggit, hindi lang nakasama, tatampo, pride of life. Amen? Sabi niya in verse 17, and the world is passing away and the last of it, but he who does the will of God abides forever. Amen? Those who does the will of God, he abides and will remain forever. If you are busy doing the will of God and not chasing the flavors of this world, then you are doing something in the kingdom. You are not wasting your time. Sabi niya in 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Diba? Ang gandang pangako ng Panginoon sa atin. You are building His kingdom. And you will be rewarded. Sabi nga ni Paul, Lord, I am here. I am ready to go. Even Demas left me. Everybody left me. But I did not quit. Amen? Kaya tayo mga kapatid, kahit iwan tayo ng sino man, wala mang sumama sa mga meeting natin. Sabi, may prayer meeting tayo, hindi umattend. May Bible study tayo, hindi umattend. Kahit dalawa lang kayo, ituloy nyo. Amen? Just keep on going. Hindi tayo dapat manghihina dahil nakakalungkot naman ang MC Manila, 7 na lang ang nag-a-attend. Ay, totoo ba yan? Diba? We keep on going. Amen? Because we are building His kingdom. Amen? We will continue doing our assignment. We will continue to pursue our calling. Amen? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Yes! Dahil natapos ni Paul ang kanyang course, hindi siya nag-quit. He is now enjoying his reward in heaven. Amen? Patapos na po. If we love more than this, things in the world, our family, our career, our material possession or position, then we will abide. And sure enough, we will finish our course with joy. Amen? So, yan, hindi ko lang napindot. But, we need to pray for this. Yung commitment natin to finish the course. Amen? Panalangin natin. Dahil kung tayo lang, hindi natin kaya. We'll pray to overcome challenges and temptation.
Dahil kabila ang temptation. Amen? And lastly, love God above all. Amen? Before I end, meron akong isi-share. Itong statement na to, actually napaiyak ako dito because last week was so heavy for me. Sobrang bigat, sobrang dami, sobrang pagod. Parang hindi ko na kayang hatiin ang oras ko. Kaya bago itong week na to, nagpaalam ako kay Mick, baka pwedeng excuse muna ako for this week activity. Kasi po sa online meron kami activity sa equipping. Magbabasa kami ng ating mga manual and then magbibigay tayo ng inputs aside from sa mga picture. And then sabi ko, Lord, kaya ko pa ba? Sobrang pagod na. Ang daming pressure sa trabaho. Ang daming kailangan gawin. Ang daming magpipreach po ako. Wala pa akong oras. Although matagal ko nang binasa, pero wala pa akong oras just to sit and do my assignment. Pero may nagpadala sa akin, someone dear to me. Ito po. Sabi niya, God is saying to you today. Hindi ko i-share sa inyo. Sabi niya, I didn't bring you through all that to leave you halfway. I am not finished writing your story. What's ahead is going to be greater than what's behind. You may be tired, but help is on the way. I am sending strength to your weary places. Just keep putting one foot in front. Ibig sabihin, putting your one foot to the other. Please continue to walk. Amen? The path may not always be clear, but your steps are ordered. You're not wandering. You're walking by faith, and that's where miracles happen. Amen? Yun po mga kapatid. Layo ko'y tumayo at manalangin.